Punta naman tayo sa Maguindanao del Norte kung saan nagkagulo kanina. Halos 10 oras na tuloy na atrasado ang botohan. Magbabalita si Gio Robles para sa Bilang Pilipino 2025. Gio? Ramdam natin ang galit, pagod, gutom ng mga botante dito sa Camp Siongco National High School sa Barangay Awang dito sa bayan ng Dato Udin Sinsuat sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Halos 10 oras nang delayed o naantala ang pagsisimula ng botohan dito. Kung makikita mo, dito sa likuran ko, ayan, yung mga botante sa labas ng paaralan. Pero kakasimula lang ito, no? Kakabukas lang ng school. Sa ngayon nakikita natin, na pinapasok na yung mga botante. Priority yung mga senior natin na kaninang madaling araw pa o mga alas 5 pa ng madaling araw naghihintay para makaboto. Going back lang sa earlier coverage natin, kanina na nagkatensyon doon sa munisipyo ng Dato Udin Sinsuat matapos barikadahan ng mga taga-suporta ng tumatakbong alkalde na under the Bangsamoro United Party yung munisipyo, kaya hindi makalabas kanina yung tangke ng mga truck na magde-deliver sana ng mga automated counting machine o ACM at ang mga balota sa mga paaralan. Yung reklamo kasi ng United Bangsamoro Justice Party o si Baba Abbas, ito yung tumatakbong alkalde, ay diskumpyado sila sa mga guro kuno na mangangasiwa sa botohan. Alam natin na under COMELEC control, ito nga Dato Udin Sinsuat. Kaya mga pulis yung dapat daw ang gawing electoral board o yung tinatawag na natin na Special Electoral Board o SEB. Pero kanina nakausap natin ang COMELEC na nakadepende daw yan sa desisyon ng kagawaran o ng COMELEC kung mga pulis pa rin yung mangangasiwa, kasi pwede pa rin naman ng mga guro yung tatayong electoral board. Pero kanina tumagal ng ilang oras ang negosasyon, nagkagulo, nagkabatuhan ng mga bato at nagkasundo nga na mga pulis na nga lang talaga ang mangangasiwa sa eleksyon. At mga alas 10 na ng umaga kanina nang maalis na yung harang doon sa munisipyo ng Dato Udin Sinsuat o DOS kung tawagin ng mga lokal dito. At yun nga, nagsimula na i-deliver yung mga ACM at mga election paraphernalia. Pero since delayed na nga yung pag-deliver pa lang doon sa mga kagamitan na yan, ay delayed rin yung pagsisimula kasi yung mga pulis na i-deploy sa mga paaralan, kagaya dito sa Camp Siongco National High School, ay kailangan pa nilang i-check yung mga classroom, maayos ba yung silid-aralan, yung polling center, naka-prepared na ba yung mga upuan, may kuryente ba sa loob ng classroom. Kasi kanina, doon naman sa pinuntahan natin sa Buluan, sa bayan ng Buluan, sa Maguindanao del Sur naman, nung pumasok doon kanina yung mga teachers sa isang paaralan doon, ay nakakandado yung mga paaralan na gagamiting polling center. Yung karamihan din walang kuryente, kaya yung mga pulis doon kanina ay nagligpit pa, naglinis, nagwalis, nagpunas at sinigurong makakapag-connect nga kasi syempre yung mga ACM natin kailangan yan ng kuryente. So ang ibig sabihin ay ma-extend ang voting period. Sana merong kuryente hanggang anong oras yun? Opo. Yes. Kanina, opo, natanong din natin yan kanina yung mga opisyal ng COMELEC dito sa Maguindanao del Norte. At sinabi nga na ma-extend nga po talaga yung pag-cast ng votes ng mga residente dito. Lalo na, kung by 7 p.m., which is yung cut-off, marami pang tao, ay accommodate pa rin yung mga botante na nasa loob na ng mga polling center. Kanina natanong din natin yung provincial COMELEC dito sa Maguindanao del Norte. Ano ba itong nangyayari ngayon dito sa inyo? Ano ba? Kailangan nyo na bang kailangan na bang natin sa election, failure of election na ba dito sa probinsya? Pero yung sabi naman nila ay hindi kailangan na patupad ng failure of election dahil nga ay tuloy-tuloy pa rin po at gagawa nila ng paraan na maitutuloy ang halalan ngayong araw, Okay, maraming salamat sa iyo, Gio Robles mula sa Maguindanao.